Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 2, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Walang modong Russian YouTuber. Naharap sa iba't ibang kaso matapos mambastos ng mga gwardya at mga Pinoy sa BGC. Diskwento sa pamasahe ng PWD, senior citizen at mga estudyante. Sasaluhin na ng ride-hailing companies at operators. Malacanang, pinakakalma ang publiko sa gitna ng pangamba ng posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Pero AFP dapat maging handa. Online seller ng text blast machine na galing sa Pogo Hub. Timbog ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sa showbiz, Julia Barreto lalong pinainit ang summer sa kanyang sizzling beach photos. At kilalanin ang 36 official candidates ng Binibining Pilipinas 2025. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umani ang isang dayuhang vlogger ng pagkainis ng mga Pilipino matapos itong mamerwisyo at mambastos sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa livestream ng 33 anyos na YouTuber na hindi na natin papangalanan para huwag nang sumikat, kita ang kanyang pang-aabala at pambabastos. Makailang beses siyang nang-agaw ng sombrero ng mga naka-duty na gwardya. Nagnakaw rin siya ng electric fan mula sa isang restaurant saka ipinasok sa loob ng isang hotel. Nagbanta rin siya sa isang babae na nanakawan, sabay minura ito pagkatapos. Para makatakas sa pinaggagawa, kinuntsaba niya ang kasamang kumukuha ng video na sabihin sa mga gwardya na siya ay may problema umano sa pag-iisip. Ayon sa Taguig City Police, maharap sa unjust vexation, theft at attempted theft ang naturang vlogger. Samantala, nagpaalala naman ang Bureau of Immigration sa mga dayuhan na sumunod sa batas sa bansa. Dahil sa issue, isinusulong ang isang petisyon sa internet na permanente ng i-ban sa Facebook, YouTube at iba pang social media platform ang walang modong vlogger. Nais rin siyang ipa-blacklist sa gobyerno upang hindi na muling makapanggulo sa Pilipinas. Mababatid na ilang beses nang nanggulo ang YouTuber na ito, kabilang sa Boracay noong Marso, maging sa California, USA at sa Giza, Egypt noong mga nakaraang taon. Arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isa na namang suspect na nagbebenta ng text blast machine sa isang online selling platform. Batay sa investigasyon, nagmula ang naturang makina sa isang dating Pogo Hub. Pinahigting naman ng mga otoridad ang pagtugis sa iligal na online selling ng text blast machines upang hindi na ito magamit sa text scam operations. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ikaw ay may karapatang manahimik o walang kibo. Timbog ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group noong March 27 ang isang residente ng Paco, Manila na nagbebenta ng isang text blast machine online. Nagbebenta siya ng text blaster machine sa halagang 10,000 pesos. Napag-alaman po natin na nakuha niya po itong text blaster sa dating security guard ng isang Pogo, na kung saan bili niya naman po ito ng 5,000 pesos. Ayon sa suspect na si alias Popoy, gusto lamang niya pagtubuan ng malaki ang pagbebenta ng naturang text blast machine. Na-inquest na o naisailalim sa summary investigation ng suspect ngayong araw at hinihintay na lamang desisyon ng korte kung may piyansa. Naalarma ang pulisya dahil sa halos magkakasunod na bentahan ng text blast machine online. Mas marami po talaga nagbebenta sa online na nakikita ng PNP Anti-Cybercrime. May possibility na kumuha po ng mga devices doon or anumang gamit yung mga personnel or dating nagtatrabaho. Kabilang dito ay ang entrapment operation sa Paniki, Tarlac noong March 24 kung saan na-recover sa suspect ang isang text blast machine at 16 na piraso ng SIM card.
Pakiusap ng PNP-ACG sa publiko kung may text blast machine sa kanilang pangangalaga. Kung makikita naman po natin na wala po silang violation doon and kami po mismo yung tutulong sa kanila with regard to that po. Ang importante naman po ay in good faith sila na isinorender po sa amin itong mga devices. Doble ngayon ang pagpapaigting ng operasyon ng mga otoridad laban sa iligal na bentahan ng mga text blast machine para mapigilan ang paggamit ng mga ito sa text scam operations. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinakakalma ng Malacanang ang publiko sa pangamba ng posibleng invasion ng China sa Taiwan. Pero iginiit na nararapat lang na maging handa ang sandatahang lakas sa anumang senaryo. Samantala, kaugnay pa rin sa Chinese aggression, nag-deploy na ng aircraft ang Philippine Coast Guard para itaboy ang isang Chinese vessel na namataan sa silangan ng Palawan dahil wala itong karapatang magsagawa ng marine research doon. May balitang A to Z si Ace Cruz. I would just like to confirm that there is a presence of the Chinese research vessel. This is an ongoing operation. Yan ang kinumpirma ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore J. Tariela kaugnay sa Chinese research vessel sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Martes, April 1, nang ihayag ni maritime expert Ray Powell na binabagtas na isang fisheries research vessel ng Shanghai Ocean University ang katimugang bahagi ng Celebes Sea. Miyerkules na umaga, namataan ng Coast Guard ang naturang research vessel ng China 58 nautical miles sa silangan ng Aborlan, Palawan. Kaya't agad na nagpadala ng air asset ang PCG para itaboy ito. Pero As of this time, they are not responding to the response of the Philippines. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area. ipinaubayan na ng PCG sa Department of Foreign Affairs o DFA kung maghain ng diplomatic protest laban sa China. Wala pang pahayag ang Chinese Foreign Ministry dito. Sa halip, naglabas ang China ng travel advisory na nag-aabisong huwag munang magpunta sa Pilipinas matapos na iharas umano ng Philippine Law Enforcement Agencies ang ilang Chinese. Ayon kay Tariela, wala itong basihan. Argument nila lagi na what we're doing can result to xenophobia. Yeah. Wala naman tayong Chinese national na masasabing inaway ng ordinaryong Pilipino dahil sa West Philippine Sea. So, I don't still see the connection of that statement of the Chinese embassy. Posible anyang pro-China trolls na nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa Malacanang, bukas ang DFA sa anumang pag-uusap para magkaroon ng kaliwanagan sa issue. Samantala, hindi nagkomento ang PCG sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na maghanda ang tropa ng militar sa posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Ito'y matapos na magsagawa ng malakihang military drills ang China sa palibot ng Taiwan. Ayon naman kay Senador Joel Villanueva, mas mainam nang maging handa lalo't maraming OFW sa Taiwan. It is better to prepare than to repair. Tiwala po tayo sa malalim na pag-aaral, pag-aanalisa ng ating general bilang pinuno ng ating Armed Forces of the Philippines na meron pong mandato na proteksyonan, alagaan, kalingain ang ating taong bayan, ang ating soberenya at ang ating estado. Pinawi naman ng Malacanang ang anumang pangamba ukol sa pahayag ng AFP Chief of Staff. Sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Siniguro ng palasyo na nakahanda ang gobyerno partikular sa pagtulong sa mga maiipit na Pilipino sa anumang senaryo sa Taiwan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pantay nang sasaluhin ng ride-hailing companies at TNVS ang 20% fare discounts para sa mga PWD, senior citizen at estudyante. Simula sa April 7, hindi na ibabawas sa mga driver ang mga diskwento. Magugunita ang ibinulgar sa pagdinig ng Senado ng LTFRB na hindi dapat sa mga driver ipinapataw ang diskwento sa pamasahe.
Mananatili naman ang interest rate sa housing loans ng Pag-ibig Fund hanggang June 2025 sa kabila ng tumataas na market rates. Ayon sa ahensya, mananatili sa 6.25% ang taunang interes sa 3-year repricing period. 5.75% naman kung isang taon ng repricing period, mas mababa kumpara sa market rates. Samantalang patuloy naman sa 3% special rate ang para sa mga minimum wage earners para yan sa abot-kayang pabahay. Ayon sa CEO ng Pag-ibig Fund na si Marilyn Acosta, nananatiling matibay ang financial status ng ahensya dahil sa pagbuti ng loan payments ng mga miyembro. Ang businessman at former senator na si Manny Villar ang muling itinuturing ngayon na pinakamayamang individual sa buong Pilipinas ayon sa inilabas ng Forbes na World's Billionaires List, the richest in 2025. Pumalo ang net worth ng dating senator sa 17.2 billion US dollars. Bunsod ng mga pinalalakas nitong iba't ibang negosyo, partikular na ang real estate. Hawak ni Villar ang title simula pa noong 2019 habang sinundan ni Villar ni Enrique Razon na may 10.9 billion US dollars na net worth dahil naman yan sa International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Pumangatlo si Ramon Ang na may 3.7 billion US dollars dahil sa San Miguel Corporation. Sa ngayon, pinangungunahan naman ni SpaceX sa Tesla founder Elon Musk ang titulong yan bilang richest sa buong mundo na may, 342 billion US dollars na net worth. Suportado ng Switzerland ang International Criminal Court o ICC sa pag-usig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity. Ayon kay Swiss Ambassador na si Nicholas Brawl, mahalagang kasangkapan ng ICC sa pagpapatupad ng international law. Sinabi din niya na susubaybayan ng kanilang pamahalaan ang kaso ni Duterte. Hindi lang 43 kaso ng umanong EJK sa Pilipinas ang posibleng isama sa paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa International Criminal Court. Ayon sa tagapagsalita ng ICC na si Fadi El Abdallah, sample lang ang 43 na kasong ginamit para sa paglabas ng arrest warrant. Pero posibleng dumagdag pa ang mga kaso habang umuusad ang investigasyon. Pinasinungalingan din ni El Abdallah ang mga akusasyong may halong politika ang paglilitis kay Duterte. Matatanda ang naging usap-usapan sa social media ang bilang ng mga kaso ng EJK, lalo na sa mga taga-suporta ni Duterte na tinutuligsa ang pagkakadakip sa kanya. Well, it's important to highlight that the judges will only decide based on the legal applicable rules and based on the evidence that is submitted before them. So anything that is outside of this framework and outside of what is presented to them by the parties and the participants to the proceedings are, by definition, issues that cannot be taken into consideration by the judges and would not have an impact on their decision in relation to the charges. Todo na ang paghahanda ng House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Iloilo, Representative Lawrence Defensor, nasa 80% na ang kanilang pagsasanay at ebidensya. Pero aminado siyang isang malaking hamon ang pagsabay niya sa panahon ng kampanya para sa halalan. Si Defensor at San Juan Representative Isabel Zamora ang nakaatas sa Article 1 na may kaugnayan sa umano'y banta ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Matatadaang noong nakaraang linggo, ibinasura ni Senate President Francis Cheese Escudero ang hiling na ipatawag na si VP Sara sa impeachment trial. We are preparing our testimonial and documentary evidence. And we have conducted a run-through of what an impeachment court would feel like, anticipating possible objections from the defense team. So right now,
we are not only preparing the evidence for the prosecution, but we are also anticipating kung ano din yung pwedeng pangharang ng kabilang kampo. Matapang na sumasailalim ngayon sa chemotherapy treatment ang TV personality host at dating sportscaster na si Cheska Liton matapos ma-diagnose sa sakit na breast cancer. Sa Instagram, ibinahagi ni Cheska sa publiko ang kanyang pinagdaraanan. Kwento niya, last year lamang daw niya nalaman ang patungkol sa kanyang sakit. Makikita rin dito ang video reel kung saan patuloy ang kanyang pagpapagamot sa ospital kasama ang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ni Cheska, nito lamang Enero nang sumailalim siya sa mastectomy o pagtatanggal ng kanyang dibdib at pagsapit ng Marso siya nagsimula sa kanyang pagpapa-chemo. Nagbigay naman si Cheska ng paalala sa lahat na ugaliing magpa-regular check-up at kumonsulta sa doktor dahil anya, early detection is key. Susunod, voters information sheet sinimulan ng ipamahagi ng COMELEC. At nasa 100 Pilipino sa Mandalay, Myanmar, target i-relocate ng Department of Foreign Affairs papunta sa Yangon ngayong linggo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Maagang sinimulan ng Commission on Elections ngayong Miyerkules ang pagbabahay-bahay para mamigay ng voters information sheet ng bawat rehistradong botante sa bansa. Tiniyak din ng komisyon na kahit nakalagay dito ang pangalan at address ng botante, hindi makukompromiso ang kanilang personal na seguridad. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Matagal nang botante ang 75 anyos na si Nanay Lolita habang 3 beses nang bumuboto ang 28-year-old na si Trisha. Pero sa kanilang karanasan sa halalan sa bansa, pag-amin nila, ngayon lang sila nakatanggap ng voters information sheet. Ngayon, parang mas magiging informed ako to vote at saka yung tamang proseso para bumoto. Ayaw ko na rin ng magulo, di ba? Dahil syempre matanda na tayo, ganun ang... Pero ayon sa COMELEC, hindi lang basta papel ang mga binigay na VIS, isa itong guide. Kaya ngayong Miyerkules, nagbahay-bahay ang komisyon para mamigay nito. Ito ang itsura ng 4 na pahinang voters information sheet na ipinamahagi ng COMELEC ngayong araw dito sa Pasay. Sa unahang bahagi, makikita ang pangalan at address ng bawat botante. Gayon din ang precinct number at voting center. Narito rin ang instruction sa kung paano ipapasok ang balota sa automated counting machine. Pagbukas naman sa susunod na pahina, narito ang instruction sa kung paano shade ng tama ang bawat bilog sa balota. Gayon din ang mga pangalan ng local, national at maging mga party list na kandidato para sa 2025 midterm elections. Nasa 1,667 na VIS faces o mahigit 68 milyong piraso nito ang inimprenta ng komisyon. Kapag pupunta sila sa mismong presinto sa araw ng halalan sa Mayo 12, sana po daladala nila yung voters information sheet na lang na yan na may parang kodigo nila. Payo pa ng komisyon, pirmahan ang receiving form kapag pinuntahan na ng kanilang opisyal. Ito kasi ang magsisilbing resibo na natanggap na ng registered voter sa tamang address ang kanyang VIS. Pagtitiyak naman ng komisyon, lihitimo ito at hindi malalagay sa alanganin ng personal na impormasyon ng publiko. Ang basic na naandun lang naman ay address. Wala po doon pirma ng mga botante, wala po yung other basic information. Sakali namang wala ang nakapangalang botante sa binigay na address, maaaring kaanak o authorized representative ang tumanggap. Maaari ring kasuhan ng election offense ang sino mang magpapakalat ng peking VIS na layong manglito o di kaya na may paboran ang pansariling agenda ng iba. Nakatakdang tapusin ng COMELEC ang pamamahagi ng VIS bago matapos ang buwan. Habang 2 linggo bago ang halalan, bubuksan naman ng komisyon sa publiko ang online precinct finder nito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Tiniyak ng Department of Energy na walang power interruption sa darating na midterm elections sa May. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, aktibo na ang Energy Task Force para sa eleksyon kasama ang COMELEC at mga private stakeholders. Inutusan na ng DOE ang mga power plant na mag-operate sa full capacity at iwasan ng maintenance o repair 1 linggo bago at pagkatapos ng eleksyon. Hinihikayat din ang transmission at distribution companies na maagang mag-inspeksyon ng linya ng kuryente, habang tiniyak din na may sapat na supply ng kuryente sa tag-init kahit pa tumataas ang demand ng konsumo. Inactivate na po natin yung tinatawag po natin na Energy Task Force on Election. Kapatid po yan ng tinatawag nating Energy Resiliency Task Force. Kung saan po, 2 beses na po tayo nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Commission on Election para po paghandaan natin yung mga lugar at mga facilities na kakailanganin natin during election. Sa kabila ng pagyanig ng magnitude 7.7 na lindol noong March 28, tuloy na tuloy pa rin ang pagboto ng mga OFW sa Myanmar at Thailand para sa 2025 midterm elections. Postal voting ang ipatutupad sa Myanmar, kung saan tiniyak ng Embahada ng Pilipinas doon na walang problema sa infrastruktura o pagdarausan ng halalan para sa mahigit 300 overseas voters. Ibig sabihin, imi-mail sa bawat botante ang balota para markahan ang kanilang boto at muli nila itong imi-mail sa voting center para doon bilangin ng automated counting machine ang kanilang boto. Sa Thailand naman, internet voting ang mangyayari para sa mahigit 8,000 registered overseas voters. Sa April 13 na po ang simula ng overseas voting na tatagal hanggang Mayo 12. Nakatakda namang i-deploy sa April 4 sa buong bansa ang mga automated counting machine na gagamitin sa halalan, habang sa April 22 ang schedule ng malawakang distribution ng mga balota sa bawat lugar. Sa mga kababayan nating nasa abroad, nung 1 linggo pa po nagsimula ang registration natin. Sana po magparehistro na tayo. Sa kasalukuyan po, kulang-kulang 18,000 pa lamang ang nagpapa-enroll. At dapat po makapagpa-enroll kayo para makaboto. Iniimbestigahan na ng Department of Trade and Industry ang organizer na nasa likod ng Circus Music Festival 6 dahil sa umano'y mapanlinlang nitong pangako na mga libreng perks at freebies tulad ng tote bag, damit at sombrero para sa mga nagbayad ng 2,000 pisong entrance fee. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na kinokontak na nito ang organizer para magbigay ng maayos na paliwanag kung bakit hindi naibigay ang mga freebies na ito. Layo ng investigasyon na masolusyonan ang reklamo ng mga dismayadong audience ng naturang konserto. May 42 na raw na nagsampa ng pare-parehong reklamo laban sa organizer ayon sa DTI. Matatanda ang inireklamo nitong Martes ng ilang audience ang itinuturong organizer ng concert na kinilalang si Mark Brian Beran. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ililipat ang nasa 100 Pilipinong nagtatrabaho sa Mandalay, Myanmar, patungong Yangon dahil lubha pa ring mapanganib ang mga estruktura matapos ang malakas na lindol nung nakaraang linggo. Ayon sa ahensya, isasagawa ang relokasyon ng mga Pilipino ngayong linggo, habang nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa 4 na OFW sa Myanmar na nawawala pa rin matapos sa ang pagyanig noong Biyernes. Nagpadala naman na ng ikalawang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent para sa nagpapatuloy na rescue and retrieval operations. Opisyal na ngang tag-init dahil itong si Julia Barreto shinare ang kanyang mainit na mga larawan via her IG sa pagbisita niya sa isang beach resort. Suot ang isang one-piece bikini na kulay maroon, tila higit na nagningning. Hindi lang ang kagandahan niya, maging ang magandang hubog ng katawan na talagang masasabing beach ready. Sa 4 na ibinahaging larawan, angle perfect talaga si Julia. Sana all!
Sa aming pagbabalik, 36 official candidates ng Binibining Pilipinas 2025 ipinakilala na. At Miss Universe 2024 Victoria Felvig at Miss Universe Asia Chelsea Manalo dadalo sa Miss U 2025 Charity Gala. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Opisyal nang ipinakilala sa media ang 36 na kandidata ng Binibining Pilipinas ngayong 2025. Samantala, Miss Universe 2024 Victoria Felvig at Miss U Asia Chelsea Manalo dadalo sa Miss Universe 2025 Charity Gala. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The search is over dahil kumpleto na ang 36 candidates para sa 61st Binibining Pilipinas. Sa media press con ngayong Miyerkules, April 2 sa New Frontier Theater, opisyal nang ipinakilala ang mga nakapasa sa final screening ng naturang pageant na magpapatalbugan hindi lamang sa rampahan kundi maging sa kagandahan at katalinuhan. Kitang-kita naman ang happiness ng mga bagong binibini na pasok sa top finals. I'm absolutely ecstatic. You know, there were 80 applicants today, and to be part of the 36 is already a huge achievement. So I'm so grateful to be here. And well, I was so nervous before I got here. Of course, this is such a big dream for so many of us. Right now, I'm just beyond grateful to be here, and I'm happy to do this with all of my new sisters, and I cannot wait for this journey to begin. I'm so excited to compete in this competition because it means that I have the opportunity to share more about what I truly believe in, which is prioritizing the early years of a child's development. Present din sa naturang pageant si Binibining Pilipinas 2022 at Miss International third runner-up Nicole Borromeo na very much impressed sa mga napiling kandidata. I'm really impressed. I'm gonna say that right now. I was really impressed because the girls come from like all sorts of backgrounds, and they're like, some of them are even magna cum laude, and I was like, oh wow, not even I'm magna cum laude, and I just feel like this year is a very good year. Samantala, a night of beauty, advocacy, and cultural pride. Inilabas na ng Miss Universe Philippines sa kanilang social media page ang poster para sa nalalapit na Miss Universe Philippines 2025 Charity Gala and National Costume Showcase na gaganapin sa Okada Manila Grand Ballroom sa April 30. Set to attend as special guest sina reigning Miss Universe 2024 Victoria Felvig ng Denmark at ilang pageants continental queens including our very own Chelsea Manalo. Magiging beneficiary ng nasabing upcoming gala ang Caritas Manila, isang non-profit organization na nagbibigay serbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan ng suporta dala ng kahirapan. Siguradong expected na ang pinag-uusapan at inaabangang puksaan ng mga kandidata, lalo na't mga veterana ang ilang kalahok for this year's batch. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Iba talaga ang Ann Curtis sa kanyang Mala Ferry Walk sa Siquijor. Kaya naman marami pa rin ang gumagaya. Pero ang isang ito, wala daw budget bumisita sa lugar. Kaya ginawan na lang ng paraan para matupad ang inaasam-asam na ferry walk. Parang Tarzan and Jane naman yon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa political economist at philosopher na si Ludwig Mises. Ang sabi niya, ang mga digmaan ng karahasan ay tanyag ngayon, lalo na sa mga bansa na naniniwala
na ang tagumpay at pananakop lamang ang makapagpapabuti ng kanilang material na kalagayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.